Yo! Yo! What's up? No? What's up? Katotpi natin dyan. Oo, Studio 23. What's up? Yeah. Tangina, nagkakalabasan na naman. So, mga katotpi, ito na naman, nagbabalik na naman ang inyong mga The Opinionated Titos sa podcast. At bago lahat, ako ang inyong lingkod, ako ang inyong Papa Dencho, yung tito mo na galit sa putang inang pag-uusapan natin today. Diba, Boss Lots? Oo. At ako nga pala, si Boss Lots ang tito yung medyo galit, pero hindi natin alam, baka magalit tayo ngayon. Kasi pre, ito nga palang pag-uusapan natin, itong personalidad na ito, kung matatawag mo ba siyang personalidad. Ang sabi niya, hindi daw kasi siya pinapasok sa Dubai kasi sa identity mismatch. Yung mukha daw siyang babae pero male ang nakalagay doon kasi sa passport. Pre, tangina, nakita ko yung picture, pre. Nakita ko yung mga picture eh. Hindi ko siya kilala personally, pre. Or hindi ako naka-follow sa kanya. Pero nakita ko yung picture, pre. Yung paulit-ulit ako mga katotpi. Putang na, nakita ko yung picture. Hindi ko alam, pre, ha? Kasi sabi niya, ano daw eh, mukha daw siyang babae, ganyan. O, alam mo yun, magkaiba kasi yung feeling mo sa nakikita ng mata. Di ba, pre? Totoo yan. Actually, hindi lang yun. Tungkol sa the best niya, sa mukha niya, pre. Ito lang baka hindi rin aware yung iba sa atin, sa mga katotpi natin. Alam nyo ba sa Dubai, pwedeng makulong o kaya ma-deport yung pagiging gay. Walang charot-charot doon, pre. Hindi makukuha sa charot yan. Walang charot. Oo. Pero alam mo, pre, putang ina, seryoso pala talaga to, no? Kaya alam mo, dapat nating himayin to eh. Alam mo yun? Kumbaga, alam ko paulit-ulit na, pero tangina, kailangan ulit natin ng real talk ngayon. Dahil dito sa issue na to. Medyo late tayo, mga katotpi. Yes, pero tangina, hahabol natin. Yeah! Let's go! So, yun na nga. Welcome back ulit sa The Opinionated Titos Podcast. Kilala nyo na naman kami at nag-introduce na kami kanina. Boss Lots, bago natin ituloy ito, yung ano naman natin dyan, yung watch hours yung mga subscribe, yung mga nanonood. Oo naman. Please don't forget. No? Don't forget again, guys. Please do like, share, comment, subscribe. Again, available tayo sa Facebook, sa YouTube, Spotify, Apple Podcast at sa TikTok. May mga preview tayo. So please, like, share, subscribe, comment kayo. At kung yun nga, share nyo din sa kung saan sa internet. Oo. Ang ating podcast. Kahit saan sa internet. Oo. At oo nga pala, Papa Denso, yung niluluto natin, abangan na nila. Medyo lumalapit na sa katotohanan eh. Malapit na. Nakagawa na kami ng mga preparasyon, no? Sana at dire-diretso ang pag-align ng mga tala, no? Pag-align ng mga tala, sisimulan na namin yun. Bali magiging second channel natin yun, Papa Dens. Sinasabi na natin ngayon sa mga katotpi natin. Abangan nila yan. Yes, so, sir. Yun na nga. Papa Dens, pag-uusapan natin. Ito, hindi naman natin nabanggit yung pangalan kanina. Pero alam na rin ng mga katotpi to. Si Fukerat, ang kanyang legal name Kier Garcia. Kier? Diba? Putang ina, idol ko. Pre, yung Kier, idol ko yan dati. Si Kier Legaspi. Yung mga action movies yan. Hindi. Kier Garcia to. Kier Garcia, di ba? Siya yung viral ngayon, pre. Nag-explain kasi siya kung bakit siya, kumbaga parang naglabas siya ng saloobin niya kasi na-deny nga siya dun sa Dubai Immigration. Yun. Kasi, alam mo, pre, sa pagkakaalam ko, ang sabi niya kasi, pre, hindi daw dahil sa outfit niya, hindi daw dahil sa makeup niya. Yung reason daw is, your identity do not match your passport. Pre, ang explanation kasi ni Fukerat, pag tinignan daw siya, mukha siyang babae, pero yung sa passport nga niya, male. So, nalito daw yung officer, pre, Pre, air coach. Tangina po, Kerat, kung mapapanood mo man to. Ako, hindi ako nalilito. Ewan ko sa'yo, pabutang ina. Kasi alam mo, pre, dyan tayo magkakatalo, pre. Kasi alam ko naman yun eh. Gets ko, naiintindihan ko na nag-ayos siya, ka-makeup, mahaba buhok. Pero yung i-claim mo na mukha kang babae, na to the point na alam mo yun, nagkakagulo kayo sa immigration. Diba? Parang
Alam mo, Pokerat just my 2 cents they're just trying to be polite. Tangina, isipin mo yun, nagiging polite pa rin sila sa'yo by saying na meron kang identity mismatch. Hindi nila sinasabi directly sa pagmumukha mo na tangina, hindi ka mukhang babae. Yun lang yun. Well, alam ko, medyo harsh yung Papa Densa kasi ako, mahaba rin naman ako. Pero ako ba, mukha ba akong babae? Di ba, pre? Mahaba yung buhok ko, pre. Ano pa talaga yung... Ay, yun na nga. Ano ba talaga yung nakita mo dun sa pagkakakita mo sa kanya, alam ko, nakita mo na, inuulit ko ang picture niya. Pre, alam mo, alam mo yan, hindi naman tayo pogi. Kati naman ako Hindi naman tayo maganda. Pero hindi siya panlalait, pre. Real talk lang tayo. Kitang-kita naman, pre. Yung masculine features niya Siguro, pwedeng nagdamit babae ka, pero alam mo yun, yung masculinity ng mukha mo, hindi mo maitatago yun Yung tindig mo siguro, alam mo yun. Kasi alam mo, isa sa features na hirap ang mga trans na itago yung kanilang, for example, number 1 dyan, balikat. Yan, balikat. Mahirap, yan na yun. Mahirap ipa-opera or ewan ko kung na-opera. Meron pa ako, pre. Meron pa ako. Adam's apple. Oh, di ba? Ayan. Di ba? Kasi kung ako yung immigration officer nun, pre, hindi ako malilito. Alam ko na agad sa sarili ko na lalaki ka. It's just that, again, Pokerat, naging polite pa rin sila sa'yo. Tama naman. Kasi, yun nga, nakuha ko rin yung point mo, Papa Dense, no? Yun din talaga yung point ko. May tinatawag kasi tayo sa kanila na, or, well, kahit naman sa gender, kahit naman yung sa sa kulay ng balat, yung community passing. Parang halimbawa, yung light skin nagiging akala nila white, pero may lahi talaga siyang black. Yun yung passing, yung parang hindi ka ma-detect kung black ka ba or white ka or trans ka, whatever. Pero ayun na nga, pre, agree ako sa case kasi ni Pokerat, baka siguro feeling niya lang passing siya, pre. Pero sa mata nga nung officer, pre, nung immigration officer, naklak siya kagad kasi nga alam na lalaki siya, friend. Ayun nga, sabi mo nga, nagiging polite lang, di ba? Totoo yun, pre. Kaya alam mo, feeling ko, yun nga, again, hindi siya case ng confusion. Alam ng officer nung Dubai officer na lalaki siya. Agree. Yun nga lang kasi, lalaki siya na nagmumukhang babae. It's just that, bawal kasi dun sa Dubai yung ganun. Ayun. Yun. Speaking of which, pre, dyan papasok, pre, yung topic nung natin na i-include din dito is yung sa batas. Kasi maraming noipi, hindi naman lahat, pero karamihan kasi ng ibang yung hindi alam, di ba? Ako, personally, pre, ni-research lang natin to. Porkit open country na yung Dubai, pre, sa tourist, open na pati yung, yun nga, yung katulad nun, yung ganong klaseng lifestyle o yung gender, di ba? Pre, tipong siguro kala nila BGC lang yung Dubai, pre. Tsaka, mai-add ko lang, pre, no? Pagka pupunta ka sa, kagaya, ikaw, pre, di ba, nagpupunta ka ng iba't ibang bansa, mag-research ka doon sa culture ng bansa yun. Exactly. Lagi yan, pre, lalo na sa, halimbawa na lang sa Japan, di ba, may mga cultural differences sila na naiirita sila, di ba? Katulad nung pagsasalita ng malakas sa train habang bumabiyahe. At alam mo yun, yung mga subtle lang para sa atin, pero malaking bagay para sa bansa na yun. Tama, dapat ni-research nila. Di ba? Katulad dun, educate na rin natin sila, Papa Denso, dun sa mga na-research natin. Facts naman to, pre. Kasi according to UAE, yung homosexuality kasi, hindi naman natin batas nila to, is criminalized. So, talaga? Yun talaga, pre. Okay. So, yung mga tipong same-sex relationship dun, bawal Ayan. Kasi, alam mo, to add to that, pre, siguro medyo off-topic, pero to add to that, alam mo, sa Dubai, kasi may mga kamag-anak ako dyan, pre, marami ako mga pinsan dyan, mga kamag-anak. Yung tipong, pre, yung magkarelasyon kayo, pero hindi kayo mag-asawa. Bawal ang magsama Bawal kayo. Din. Yun pala di ba? Heterosexual na yun, kumbaga universally. Again, mga katorpe, sorry yung masasaktan yung heterosexual relationship na nga na hindi pa mag-asawa sa Dubai pinagbabawal magsama sa isang bubong di ba? Totoo, illegal pa rin, pre. Kasi yung consensual, nabubulol ako. Same-sex sexuality, pre, yun nga, sa, kasi sa Dubai, or sa UAE,
in general, in punishable general. by imprisonment. So in theory, ibig sabihin, pre, kung nasa batas nila yon, carry yun ng maaari, pre, hindi natin alam. Baka ma-max penalty pa kayo ng death niyan. Diba? Grabe yun, pre. Oo, alam naman natin sa Dubai, pre, pugot may hindi sa Dubai siguro, pero sa UAE. Putang ina, may pugot ulo dyan, pre. Ina. Alam mo yun, nakakatakot yun na tipong dahil sa kamangmangan mo, tang ina na napatawa ka ng death penalty, di ba? Yun nga, pre, yung law enforcement, nagva-vary naman yan kung paano nila ipe-penalty sila tungkol dun sa ginawa nila, o yun nga, kung nahuli man siya, o kung deport lang siya, o kulong, di ba? Yung LGBTQ individuals, tanggapin natin. Meron pa rin silang discrimination at legal risk, lalong-lalo na sa bansang yun. Oo, pre. Kasi, tangina parang, I don't know, 80, 85, 75% kaya Muslim country kasi yan, mga katotpi. Totoo. Diba? Intindihin natin kasi turista ka dun sa bansang yun eh, diba? Oo. So, hindi ka mag-a-adjust. Alam mo yung pre, yung ginawa ni Pukerat sa pagpunta dun na hindi niya in-adjust yung sarili niya, puta ayan. Para siya nag-suicide mission doon, pre. Ayun. One way totoo, in, no diba? way out. Oo. Kasi technically, pre, risky na kagad yun yung ginawa niya. Totoo, kasi nga, isa batas, again sila, kasi, well, pangit ba ang pakinggan, pero parang kasing, impersonating the opposite sex kasi yung dating sa kanila, pre. Kung yung passport mo kasi is male, tapos ang nire-represent mong gender, babae, pwede kang ang hulihin. Sa kaso na yon, swerte pa nga siya kung denied entry lang eh. Swerte siya, di ba? Na swerte siya doon, hindi siya kinulong, hindi siya pinaano lang siya, no entry ka lang, di ba? And ang nangyari pa nun, dahil doon sa attitude niya or yung ginawa niya is na-ban pa siya. Pwede, lalo na kung kung halimbawa, nagbatigas talaga siya. Pre, nasa risk talaga siya. Yun nga, katulad nga ng sinabi mo, pre, suicide mission yun. Oo, pre. Alam naman natin, wala naman siyang ginagawang masama, pre. Pero yun nga, yung presence of homosexual siya or transgender siya, yun na lang, sige, sabihan, transgender nga, yun pa lang, pre, delikado na kagad siya dun sa bansang pinapasok niya. Mahirap na gano'n. Tsaka kasi, pre, alam mo, to add to what you're saying, no? May kasi, yung mga post niya, meron pang may ibang, parang nag-post din yata yung kasama niya. Nilinaw ko yung totoong nangyari. Kasi yung post si Pukerat, putang ina, parang playing victim pa rin siya, pre. Which, nakaka-bullshit eh. Tapos hindi mo kinuwento doon sa post mo na nag-CR ka sa CR ng pambabae. Ayun, isa pa yun. Oh. Pre, talagang tinetest nyo. Oo, kaya siya yung country. Kaya siya naging naging national security threat ba? Parang gano'n. Nagkaroon pa ng gano'ng issue, pre. Kasi nga, naku po, Kerat, pasalamat ka. Wala kang nakasabay na lokal doon sa pag-CR mo. Kung lokal lang nakasabay mo na babaeng legit patay ka. At nagreklamo, patay ka talaga. Tangina, uuwi ka nakakahon, Pukerat, sinasabi ko sa'yo. Hindi, actually, sang-ayon naman ako doon, pre. Kasi isipin mo talaga, sige, bigyan na natin ng benefit of the doubt po kasi babae. Yung pagkakamalan. Halimbawa, nakala na babae siya, napalusot siya dahil gaya ng sinabi mo. Kaso lang, hindi halata naman kasi lalaki siya, pre. Hindi ka nga. No bullshit, No bullshit, pre. Sorry, no bullshit. Hindi siya, alam mo yun, hindi nga siya lumusot. Yun nga, na-flag siya. Kasi nga, sa mata ng batas nila, lalaki ka na nagdadamit babae. And with their morality and their laws, violation yun, yung ginagawa mo na yun. Oo. Dagdag pa natin, pre, bawal yung katulad doon, kung sakali may PDA o kahit yun nga straight couple, sabi mo nga, di ba? Strictly prohibited pa rin. Yun nga, may mga apps nga din sila doon na, halimbawa, mga apps ng anyway, kung may apps ka, ban din doon, pre. Di ba? Totoo. And yung mga ganyan, yung mga nakikita natin sa TikTok na mga Becky na nakakapag-Dubai, yung sabi nila, paano nila nagagawa yan, di ba? For example na lang, pre, si Bisyo pangit, pre, di ba? Babalik-balik ng Dubai yun. Pero pag nagdo-Dubai siya, naka-anong mode ba siya doon, Boss Lon? Boy mode. Oo, di ba? Kumbaga, you can express yourself siguro, pero pag yung mga ganyan, sumunod ka kasi it's their country eh. 'Di ba? Diyan ako naiinis actually doon sa mga comments na
sabi nung, di ba, na dapat boy mode siya, pero sabi daw ni Pokerat, hindi naman daw sa damit. Hello, Pokerat, nakakabwisit ka doon sa part na yun eh. Na tipong, ang dami nang nagsasabi sa'yo na dapat nag-boy mode ka. And again, pinaninindigan mo yung hindi dahil sa damit, hindi dahil sa itsura. Kasi, alam mo, mamaya ma-hit na naman tayo ng mga miyembro nila, pero denial stage kasi siya, pre. Kasi again, optics ang labanan sa immigration, pre. Kung pumasok siya ng siguro t-shirt, jeans, walang makeup, yung alam ba ako, long hair, nakatali yung buhok, malamang papapasukin yun kasi nga tumugma yung kasi 'di ba, hindi yun ang issue eh. Ang issue is bansa nila yun, pre. May sarili silang rules, sundin mo. Oo, totoo. So yun, well, Nigali, at the end of the day, Poker, siguro hindi mo matanggap na kasalanan mo yung nangyari sa'yo. Again, yung lack of judgment mo, yung pagiging, ewan ko, hindi ko maano, pero parang may pagka-delusional ka na sa part na yun eh, di ba? Delulu. Oo, pre. Yun nga kasi, katulad nga ng sinabi mo, lack of research. Baka overconfident siya na sa tingin niya makakapag-pass as female. Masyado siya kasing naniwalang, again, I'm putting in air quotes, mukha siyang babae, kaya okay lang. Pero sa bansa nga na conservative, pre, sa tingin mo ba, hindi sinasanay doon? Hindi nila alam kung paano i-filter yon sa bansa nila? Totoo. Come on. So, walang gray area doon, boy. Oo, pre. Lesson learned para to sa lahat. Sa influencer ka man o hindi. Lahat. Hindi lang transgender, pre. Kumbaga, normal traveler ka lang or siguro kung pwede nagbabakasakali ka, swerting ka sa Dubai, makatrabaho ka. Huwag kayong magpipiling main character. Kayo ang mag-a-adjust. Lalo na sa mga ganong bansa. Pre, respect the laws of their land. Kung pupunta ka sa bansa, pre, yun na nga, in her case, I'm calling you by your tamang... Sige, his case, yung pagiging gay, pre, hindi kasi pwede talaga. Yung identity mo, sa airport pa lang, kiss ka na. Oo, pre. Tsaka, yun nga, maging realistic naman sana tayo sa sarili natin. Kung alam mong male yung nasa passport mo, pero ka pa rin mga masculine features, putang ina, wag mong i-challenge yung mga yung mga law enforcement or yun nga, yung sa case ni Fokeret, yung immigration officer. Lalo na nga, again, sa mga bansa, especially sa Middle East. Mag-research kayo, again, paulit-ulit. Alamin nyo yung papasukin yung bansa. Kasi tsaka alam naman nila na legal document yung passport. So pag sinabing male, male siya. Exactly. Diba? Biologically. So, ito Papa din, summary lang natin yung risk sa Dubai para sa benefit ng mga huling nakapakinig sa atin. Imprisonment is possible. Diba? Kung halimbawa ipagdidiinan mo nga na female ka, nakalagay sa passport mo, male. Deportation is highly likely. Swerte ka kung deportation, hindi kulong ang magawa sa'yo. Kung makalusot ka man, kung ma-deport ka, swerte mo na. And dun sa bansang yon, dahil sa gender nila, discrimination is rampant pa rin, pre, dun sa country na yon. Kaya wag na nilang ipilit. Oo. Diba? Totoo. Actually, pre, alam mo yun, buti na nga lang ganun lang yung inabot niya. Na-deport lang siya or pinauwi, tapos na-ban. Alam mo, nilalang ko yun kasi imagine kung nakapasok ka doon sa loob, tapos doon ka dinampot. Ewan ko na lang talaga, Pokerat, yung pangarap mong maging babae, nagkatotoo sa kulungan. Ayun, magiging kang prison B. If you know what I mean. Prison B, exactly. Kasi nga, pre, paulit-ulit naming swerte mo, blessing in disguise na rin yan kasi hinarang sa border pa lang, pre. Sa immigration pa lang, hinarang ka na. Kasi kung sa loob nangyari yun, pre, baka malamang nanghihingi na naman ng sa pardon sa presidente ng Pilipinas para lang maiuwi ka. Diba? Dahil nakulong. Medyo mahaba tayo, Boss Lots, pero maganda itong natin ngayon, pre. Since sumahaba na, Papa Denso, anong huling verdict mo? Ako, simple lang ako dyan, pre. Again, know your place, know the rules. Kung first time mo dun sa pupuntahan mo, mag-research ka. Tapos, wag masyadong, again, sorry for the term, wag masyadong delulu na passing ka kung hindi naman talaga, di ba? Lalo na kung at this talaga, pre, it's a serious matter kasi putang ina, hindi nyo pa siguro nare-realize na yung nangyari kay Pokerat. Muntik na siyang maging life and death situation. Dahil lang doon. Kasi nga country nila 'yon, di ba? Sakit talaga kung sakaling
madali nga siya nun. Pero tama naman, pre. Para sa atin, yun nga, do your own research and everything. Wag ka maging dilulu. Tsaka ingat din sa pagbiyahe. Wag, real talk lang. Oo, pre. Research ka. Oo, yun lang totoo. yun. Tsaka, yung pokerat, kung gusto mo rumampa ng very love ka, putangin na mo sa Thailand ka na lang magpunta ka. Ayan. Huwag ka sa Middle East. Pwede. Huwag ka sa Dubai. Pwede. Totoo yun. Maraming salamat po sa mga sana may natutunan kayo. At again, yung mga sinasabi ni Papa Denso, kung hindi man kayo wala man kayo rather na natutunan dito sa episode to, at least na-entertain namin kayo, di ba? Yes, sir. So, ayun, mga katotpi, kami magpapaalam muna. Again, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast, TikTok, like, share, subscribe, comment. Maraming salamat agad sa inyo. At hanggang sa muli, papaalam mo namin.